Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na Muslim at sa ating mga kaibigang non-Muslim. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan ayon sa kasaysayan, ayon sa Quran at ayon sa malinaw na ebidensya. Ang ating paksa ngayon ay isang napakahalagang usapin na matagal nang bumabagabag sa maraming isipan. Sino ba talaga si Jesus? Ano ang tunay niyang pangalan? At bakit ang mga salitang Jesus, Yahweh, at Jehovah ay hindi mga pangalang itinuro ng mga propeta? Layunin ng video na ito ang paglilinaw, hindi pang-aaway, pagmulat, hindi pang-iinsulto, at katotohanan, hindi haka-haka. Sino si Isa ibn Maryam ayon sa Islam? Ayon sa Islam, si Isa ibn Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang propeta, isang sugo ng Allah, isang tao, at hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. Siya ay isinugo upang anyayahan ang mga tao sa pagsamba sa isang Diyos lamang. Hindi niya itinuro ang Kristyanismo, hindi niya itinuro ang Katolisismo, at lalong hindi niya itinuro ang Trinidad, ang tunay na pangalan ni Isa ibn Maryam. Noong nabubuhay pa si Isa ibn Maryam, hindi niya kailanman narinig ang pangalang Jesus. Ang tunay na pangalan na ginagamit ng mga tao noong kanyang panahon ay Yeshua o Yeshua. Ito ay mula sa wikang Aramaic at Hebrew, ang wikang sinasalita niya at ng kanyang mga disipulo. Ang kahulugan ng Yeshua ay, ang Diyos ay nagliligtas. Walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing, ang pangalan ko ay Jesus. Sino ang nag-imbento ng pangalang Jesus, Jesus? Ang pangalang Jesus ay hindi galing sa propeta, kundi galing sa pagsasalin ng wika. Ganito ang nangyari. Yeshua, Hebrew, Aramaic. Isinalin sa Griego bilang Jesus, isinalin sa Latin bilang Jesus. Noong ika-16 na siglo, nang malikha ang letrang J, naging Jesus. Ibig sabihin, ang pangalang Jesus ay transliteration lamang, hindi banal na pangalan na itinuro ng Diyos. Maling akala sa salitang Yahweh. Ngayon linawin natin ang salitang Yahweh. Ang Yahweh ba ay pangalan ni Jesus? Hindi. Ang Yahweh ay hindi pangalan ni Jesus, hindi binigkas ni Jesus, hindi rin isinulat sa orihinal na Biblia. Ang pinagmulan nito ay ang 4 na titik sa Hebrew. Hawa! Walang patinig, walang tamang pagbigkas, walang propeta na bumigkas nito. Sino ang nag-imbento ng salitang Yahweh? Ang salitang Yahweh ay isang reconstruction, isang haka-hakang pagbasa, at imbento ng mga scholar sa Europa noong ika-19 na siglo. Ang mga German scholars ang unang nagmungkahi ng pagbikas na Yahweh. Walang Hudyo noong panahon ni Musa o Moses. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Walang Hudyo noong panahon ni Isa, at walang propeta na gumamit ng salitang Yahweh. Ang salitang Jehovah, isa ring imbento. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Jehovah. Ang Jehovah ba ay tunay na pangalan ng Diyos o ni Jesus? Hindi rin. Ang Jehovah ay hindi pangalan ni Jesus, hindi pangalan ng Diyos na itinuro ng mga propeta, at hindi kailanman binanggit sa orihinal na Biblia. Sino ang nag-imbento ng Jehovah? Ang salitang Jehovah ay nabuo dahil sa pagkakamali ng tao. Ganito ang nangyari. Ang mga Hudyo ay may 4 na titik, WHW. Hindi nila ito binibigkas. Sa halip, binibigkas nila ang Adonai. Isang scholar na Kristiyano noong gitnang panahon, si Raimundus Martini, ang pinaghalo ang YHWH. At ang mga patinig ng Adonai, nabuo ang salitang Yehovah. Sa kalaunan, naging Jehovah. Ibig sabihin, ang Jehovah ay produkto ng maling pagsasama ng mga letra, hindi revelasyon mula sa Diyos. Malinaw na konklusyon. Jesus ang salin ng tao. Yahweh, haka-haka ng scholar. Jehovah, pagkakamali ng tao. Yeshua, tunay na pangalan ng propeta. Allah na pangalan ng iisang Diyos sa Islam. Pananaw ng Islam sa Islam. Ang Diyos ay Allah. Hindi ito salin, hindi ito imbento, hindi ito nagbago sa paglipas ng panahon. Ginamit na ang salitang Allah bago pa si Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. At ginagamit pa rin ito hanggang ngayon ng mga Arabo. Muslim man o hindi, mensahe para sa mga non-Muslim. Mga kaibigan, itanong ninyo sa inyong sarili, bakit nagbago-bago ang pangalan ng sinasamba? Bakit wala ni isang malinaw na pahayag na sinabi ni Isa, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako? Ang Islam ay hindi natatakot sa tanong. Ang katotohanan ay hindi natitinag sa pagsusuri. Mga kapatid na Muslim at mga kaibigang non-Muslim, ang video na ito ay paanyaya sa pag-iisip, pagsusuri, at paghahanap ng katotohanan. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng liwanag ng kaalaman ayon sa Quran at kasaysayan.
Huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share dahil ang katotohanan ay karapat-dapat malaman ng lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.